Hello mga ka-frenny, magandang araw. Ngayon pala ay araw ng Miyerkules at ang panahon ngayon ay ang ingay ng aso. Saktong-sakto ang panahon ngayon ay makulimlim. Parang malungkot ba? Tsa! Ayun, naghahanda ako para puntahan ko si Bianan dyan sa kabilang lote. Kung saan siya nagdadamo na pagmamayari ng aking hipag. Punta ako doon at tignan ko kung gaano kadami yung damo na madadamuhan. Inisprehan naman na ito ng pangdamo. Pero iba pa rin kapag binunot ba. Suot lang ako ng sombrero. Kahit na walang init, kailangan pa rin ng sombrero. Yan, cho. At saka, ito. Ang mahiwagang sweater. Actually, kahapon pa siya nagpunta doon. Sinimulan niya niyang magbunot ba. Ang init. Sinimulan na niyang magtanggal ng mga damo. At saka, madali lang mabunot kasi nga inisprehan nila ng pangdamo. Ngayon, ay kahapon at saka ngayon, makulimlim ang weather. Ay, walang masyadong. Hindi ba nasilip si Haring Araw? Ganun. Magdadamo ako mga isang oras siguro at saka ko uuwi na naman para bibili ng lulutuin kong ulam. Ang oras ngayon ay alas 8 na. Mga 10 siguro. Mauna akong uuwi at aasikaso ng ulam na naman. Ayan, tignan nyo yung weather. Yan. Walang kasinag-sinag si Haring Araw. At tignan nyo yung kalangitan, oh. Makulimlim, madilim. Malungkot ba? At doon sumisikat si Haring Araw, pero ngayon wala, oh. Anong oras na? Alas 8. Yan. Walang sikat ng araw ngayon. Madilim. Nandito na pala ako at kanina pa mga 20 minutes ago akong naglilinis dyan at eto nga at nagpahinga lang saglit. At tingnan nyo naman itong ginagamit kong guantes. Bumigay na, may butas pa yung isa. Yan naman ang aking mother-in-law at kasalukuyan pa siyang nagbubunot doon ng damo. Dahil nga sa makulimlim ang panahon kaya hindi ramdam yung pagod. At ayan o, maluwang yung natapos niya kahapon at sinunog pa niya. At yung mga damo habang binubunot, madali lamang. Tignan nyo naman, umepekto na yung pinang-spray na pangdamo. Tuyong-tuyo na yung mga damo. 2 beses ba namang inisprehan ng pangdamo? Eto, tamang pahinga lang muna at maya-maya ay gora na naman sa pagbunot ng damo. Ayun, umiinom ng tubig yung aking biyanan. Hi guys, nandito na pala ako sa bahay at nakabili na rin ako ng mga ulam. Nauna na akong umuwi kanina kasi wala pa akong mailulutong ulam. Mga 10:10 nauna na akong umuwi dito sa bahay at agad-agad diretso na ako doon sa Proctres kung saan nandun yung bilihan ng mga ilulutong ulam ba, yung mga nagtitinda ng gulay. Kaya heto, hindi na ako nagtanggal ng sweater at saka sombrero. Iniwan ko lang dito sa bahay yung ginagamit kong pangbungkal sa damo. At saka yung guantes. So yun, diretso na ako sa Proctres kung saan naroon na yung bilihan ng mga gulay. Nagtitinda. Dali, tanggalin ko muna ito at mainit. Kahit na walang init, mainit, maalinsangan. Lagay ko
Lagay ko dito. Sampay ko at gagamitin ko na naman mamayang hapon. Ito pala yung nabili ko. Sa halagang 50 pesos. Ayan. 1 kilo siguro to. Bunga ng malunggay. Ayan. Sasahugan ko ng ganyan. Instead na kamatis, ito na lang. At ito, buto ng sitaw. Papalambutin ko ito mamayang hapon. Ibabad ko muna kasi mamaya nga pupunta na naman ako doon sa lote kung saan kami nagdamo kanina. Kaya ibabad ko muna ito. Alas 4 siguro. Yan, simulan ko na siyang palambutin. Ay, siya lang sa boses ko kasi as in kararating ko lang. Galing doon sa bilihan. Mamili na rin ako ng yan, sibuyas. So, tara at samahan niyo akong maglinis dito sa bunga ng malunggay. May tanim kaming malunggay dyan kaso mga dahon lang. Wala pang bunga. Dahon lang ang marami. Ay, ano ba yan? Tanghali na eh. Mabilis lang naman itong maluto. Eh, ang oras na ngayon ay alas 11 no. Nagbabalalikan na nga eh, hindi pa makisama itong ginagawa ko. Ano ba yan? Maya ulit guys at harapin ko muna ito. So ngayon naman oras na para magluto kasi ang oras na yun ay 10:20 at ayan, malapit na ang uwian ng mga estudyante. At sakto, ayan tapos ko na mabalatan, mahiwa at saka mahugasan. Ayan, meron na rin akong mga lamas dito yung sibuyas at saka bawang. At yung pinaka-main sangkap, yung stout. Yung stout, baka naman, char. At ngayon, sisindihan ko lang itong kalan. Kailangan ito. Anong tawag kasi dito? Basta, malaking lighter at saka yung maliit na lighter. At nang makapagsimula ng magluto. Tanggalin ko lang yung tubig. Bagong hugas kasi itong kawali. Kaya matubig pa. Testing. Char. Yan. Habang nakasalang yung niluluto kong ulam doon, kunin ko naman yung walis tambo at walisin ko itong mga tawag dito, yung abo ng katulba. Kasi nga sa pagmamadali ko kanina, hindi na ako nagawang magwalis kanina dito sa sahig. Pagkatapos ko maghugas at maglagay ng mga tubig sa ref, ayun, nagbihis na rin ako at pumunta doon sa kabilang lote nga at tinulungan ko si Binan para magdamo. Kaya ngayon, habang nagluluto ako doon, kunin ko naman yung walis at saka daspan. Kunin ko lang. Tanggalin ko lang itong abo ng katol. Kada hapon kasi ang daming mga insekto at lamok. At mamayang hapon na naman ay magsisindi ng katol dyan.
Ayan. Sabay ko na rin walisan itong mga nakikita kong dumi. Doon naman sa kamila. Ay! Tako na. Buti pa ng San Miguelet yung pinaglagyan ng katong. Diyan ka at mamaya gagamitin ka ulit. Dami oh. Ngayon ko na nga lang itong mga buhok. Mas dami rin buhok. Ayan. Please. Bawasan ang alikabok. Habang hindi pa nakuro yung niluluto ko doon. Nagwalis-walis lang saglit. Ayan. Sakto, pagkatapos kong magwalis doon ay ito, binalikan ko yung ating niluluto ay kumukulo na. Di ba kanina nilagyan ko na siya ng asin, ngayon tikman ko lang siya kung tama yung asin niya. Wow! Yan, mabilis lang itong lutuin. Instead na kamatis yung kukunin kong pansahog kanina, sardinas na lang. Ay, nako. Parehas din naman. At least yung sardinas may isda. Sakto. Hindi na ako naglagay pa ng ano pa mang panlasa. Asin lang. May lasa na itong sardinas eh. Ngayon, tignan ko lang kung naluto na itong malunggay. Ayan, pwede na. Malapit na siyang ma-biyak. Medyo dinamihan ko yung tubig para may sabaw. Yan lang, mamaya ulit. Inan na, dumating na rin yung mga estudyante at eto nga at nakahain na ako dito sa aming lamesa. At ito, luto na yung niluto kong simpleng luto ng ginisang bunga ng malunggay na may sardinas. At itong itlog na ulam namin kaninang umaga na natira. Yun lang, salamat mga ka-Franny!